ano kaya yung Amazonation na yun? So, at first po is para kala ko po is agency siya for BA. And then, nung nag-subscribe po ako, ay, hindi pala. So, they offer lang po pala ng learnings or opportunities po to learn the Amazon. Sabi ko, tingnan ko, why not na i-try? So, doon ko nga po nakita na merong product research, yung mga ganun po. So, nag-try po ako hanggang, doon time po na yun, wala akong money. Kasi need po pala ng enrollment. Yun yung magiging way ko para makahanap ng trabaho. So, ginrab ko na po yung advanced class. I'm Carissa. I'm from San Ildefonso, Bulacan po. And I'm 31. And before po ako belong sa Amaze Nation, I was a process analyst po. And I got promoted as a supervisor. Pero due to pandemic nga po, I was offered to go back being a process analyst po. Process analyst? Parang ngayon ko lang narinig yan. Ano yung ginagawa ng isang process analyst? More on po is nasa mortgage industry po kami. I was a mortgage loan processor din po siya. BPO setup din po siya pero more on back office po. I see. So, BPO, sumuluwas ka pa sa Manila or diyan ka na sa Bulacan? Before po is lumuluwas pa po ako so napaka-hassle po. And then need po na mag-boarding house since malayo din po yung Bulacan to Ortigas. Ilang years ganun yung life mo? 3 months lang po ako nag-on-site. And then, dahil nga po nag-pandemic March, nag-set na po kami ng as work from home. Diretso na po yun hanggang ma-end po yung contract ko sa kanila or as a process analyst po dun sa company na yun. Since nag-close po kasi siya last July po. Nako, nag-close. Yes po. Sorry to hear that. Tapos, you mentioned na nag-boarding house pa sa Yes po. Ortigas. If you could share how much yung sweldo mo nun before, plus the transportation fee, plus yung binabayaran mo pa sa boarding house. Before po kasi parang around 17 lang yung starting nun sa company. Nung process analyst po ako, wala po talagang matitira. Parang tinutustusan ko lang din po yung sarili ko ng time na yun. Dahil nga po nag-pandemic, nakatipid po ako kasi na-less po yung transportation, yung bahay, and then at the same time nga po, within the family lang. So, kung ano po yung meron kami, yun lang din po yung pagsasaluhan namin ng pamilya. Ganun. May na-save naman po kahit papano nung nag-pandemic. Nung pandemic. So, may maganda pala Yes po. dulot yung pandemic. Parang ganun na nga. Actually, pareho tayo ng sweldo. Ganun din dati yung sweldo ko yung nagko-corporate Yes. ako sa events PR, 17,000. Ako, wala akong nasa-save kasi the commute, pagkain ko, na doon na napunta. So, buti Yes po. ikaw, pinasisave ka pa partida. Kasi parang nilakasan po yung loob ko since nag-open po ng vacancy for the higher position nga po, yung supervisory position. So, since ang lakas lang po ng loob ko nun is naka 1 year na ako sa company. So, why not i-try? Kasi as a process analyst po, parang nalibot ko po yung different services. Yun po yung naging guts ko na why not i-try kung ma-interview as a supervisor na po. And then luckily, got selected po. Doon ako nakaipon kasi syempre nag-increase yung salary. Congrats! I'm Yes. sure very proud moment ka dun sa no-promote ka, no? Yes po. Supervisor. Gano'n ka naman katagal naging supervisor? Almost 1 year din po. And then pandemic nga po is nangyari na. Kaya Yung po, pala yung 1 nag-close year. na. Yes po. Kasi more on po talaga na apektuhan po yung mortgage industry in the US po talaga. So wala nang nagpi-finance, wala nang nangungutang. Ayun po, naapektuhan po talaga yung company hanggang sa mag-close na po siya. Ayo, nabalitaan ko yon yung parang nag-down yung economy Yes po. ng Amerika, that a lot of people are selling their real estate, their cars. Yes po. Nalay-off din Yes. sa kanila. Hindi nila masustain yung life nila sa US. Apo. So, pag-usapan natin yung nag-shutdown yung company na pinagtatrabaho mo. How were you back then? Meron ka bang backup plan?
nung nangyari yun? Para po kasing inunti-unti kami nung company. So, bawas ng 15 katao, then the next 3 months may babawasan ulit. So, para bang naging PBB house na evicted na lang lagi. So, yung team ko nga po na-dissolve na buo since may hinahawakan na nga po akong team nun. So, ako lang po ang natira and then yung isang tao po or staff ko na process analyst. Kumbaga parang pa-bankruptcy na po kasi siya eh. Nung inofferan po ako na mag-back as process analyst, ginrab ko na since ang hirap po nun during that time na maghanap pa po ng trabaho. And then they offered naman po na same salary pa rin naman po yung ang mangyayari if babalik din ako ng process analyst. Wala po talaga akong plano or kahit anong plan. So sabi ko, if ever na lang na magkaroon na nga po ng retrenchment, pahinga po muna and then go sabak po ulit hanap ng trabaho. So ayun po ang nangyari. Luckily naman po, lahat naman po ng natanggal sa kanila is pinayaran naman po ni company. Parang yun na lang din po yung naging backup ko dapat nung time din na yun. At least, no, na bayaran din yung mga ibang other employees na, Yes po. na natanggal. Anong time na hindi ka ba nagre-research online? Actually po, nung natanggal na ako, after ko po kasi matanggal, sabi ko rest muna. Ang plan po sana namin ng husband ko is magkaroon ng baby. Pero na-miscarriage po kasi ako. Parang mabilis ako nagka-baby, mabilis din siya nawala. So, bali hindi pa po pala kami prepare para po doon. So, sabi ko, ano na mangyayari sa akin kung nandito lang ako sa bahay, tas isa lang po yung nagtatrabaho. Kasi parang ang hirap po sa ngayon na isa lang yung pumakayod. Dapat po talaga is tulungan. September na po noon, sabi ko, hanap ako ng kahit work from home pa din kasi ang ayoko na nga pong lumuwas. That time, gusto ko sana po i-try is yung transaction coordinator. Since yun correlated po dun sa mortgage industry na pinasukan ko. Kaso nga po, upon browsing sa YouTube, parang wala ako naintindihan sa mga sinasabi nila. Hanggang, di ba po sa side po, section ng YouTube is may mga videos na pwede nyo pong makita or ma-browse. Then luckily nga po, nakita ko po dun yung Amazon Nation. So sabi ko, kaya yung Amazon Nation na yun. At first po, kala ko po is agency siya for VA. And then nung nag-subscribe po ako, ay hindi pala. So they offer lang po pala ng learnings or opportunities po to learn the Amazon. So sabi ko, ay Amazon? Pwede pala makapag-aral ng Amazon? Ano kaya po ginagawa sa Amazon? Nag-subscribe po ako dun sa Amazon Nation pa po nun. Sabi ko, tingnan ko, why not na itry? Doon ko nga po nakita na merong product research, yung mga ganun po. Nag-try po ako. Noong time po na yun, wala akong money. Kasi need po pala ng enrollment. And then sabi ko, hala, naubos ko na yung severance pay ko po na galing dun sa company. Since na-hospital nga din po ako. Wala po kasi na-hospital po ako. Yung the rest po is inilaan ko po dito sa bahay. Yung additional na pagawain po sa bahay. So wala na po kaming natirang money. And then sabi ko po dun sa ate ko, wala na po akong choice kundi mag-asa ate ko. So dun po ako nangutang sa ate ko. So sabi ko, ate baka pwedeng pahiramin mo muna ako. I-try ko lang yung Amazon Nation. So at first po kasi, elite yung punteriya ko, yung target ko. Nung time po na yun, lagi ko po chinecheck yung site. Ay, open pa yung elite class. And then, nung mag-enroll na po ako, nag-close na po siya. Na-pull na po yung slot. So sabi ko, hala, kailangan ko na ng trabaho. Or yun yung magiging way ko para makahanap ng trabaho. So, ginrab ko na po yung advanced class. Self-paced sa modules. Yes po. So, sabi ko po kasi is habang iniintay ko pong mag-open yung elite, why not i-try po muna yung advance? At the same time po kasi is parang nadalian din po kasi ako since self-study nga po, diba po? Natapos ko po yung mga assignments pero parang nag-try po ako maghanap ng mga offers na po na vacant, yung mga ganun po. Nag-try po ako sa OLJ and then parang wala pong nagre-response. And then may isa pong nag-response. Hindi ko naman po maintindihan yung sinasabi niya. Bakit? Anong nakasulat? Hindi English? English po, pero parang, di ba po, more on po kasi private label yung module. Ang topic po niya is kung nakahanap na daw po ako ba ng product is na-launch na daw po ba yun or na-develop na po yung product. So sabi ko, wala, parang hindi ko yata masasagot yun. Hintayin ko na talaga yung elite.
Kaya po nag-elite class po ako nung November. I'm happy that your sister helped you na Yes po. Actually, may mga ganun ang cases sa community na nagulang sila sa funds, tapos nandiyan yung Apo. parents nila or mga relatives to support them. And good no na at least yung na-help sa'yo ng ate mo, nagbunga up until this moment. I can feel that you were very eager na mag-enroll sa elite. Bakit elite yung parang gusto mong tina-target na? Since sa elite po kasi is my coach, kung may hindi man po ako naintindihan through my self-study, I can ask them po or the community itself po. Malaking tulong din po. Shout out po kay Coach Janet. That time po kasi is parang hindi ko na rin po natapos yung session po with Coach Janet since December po kasi is nag-apply po ulit ako. So sabi ko po kasi noon is after Pasko po, need ko nang maghanap. May sinalihan po akong group sa Facebook which is nakita ko lang din po siya sa community po natin. Pinost po siya doon nung isang kaasba po natin. So nag-follow po ako doon. At 25 po Pasko, 26 naghanap po ako. And then 26 morning po, nasaktuhan ko po yung post ng boss ko ngayon na naghahanap siya ng full stack VA, Amazon VA. Noong time po na yun is 4 hours ago na siyang nakapost. So, ang ginawa ko po is, hindi po ako nag-comment doon sa post niya sa Facebook group po na yun. Ang ginawa ko po is, nirekta ko po siya sa email. So, basta pinasa ko lang po yung resume ko. Actually, yung resume ko talaga yung pinanghahawakan ko noon. Wala pang cover letter or hindi ko pa na-optimize lahat ng mga online sites. Yun lang po talaga yung pinanghahawakan ko. And then, 27, ayun po, nag-reach out po siya for interview na. Nice! And how was the Ayun po. interview for you? Actually po kasi, dun sa job description niya, may nakalagay po kasi sa dulo na full stack Amazon VA and then open close parenthesis po na Filipino. Kala ko po, ang refer niya is he's looking for a Filipino VA. Yun po pala, siya po pala yung mismong Filipino, yung client ko po. Ito siya sa Philippines? No po, she's a Filipino based in California na po. Nasa California. And client Yes mo po. pa rin siya until now. Yes po, siya lang din po yung client ko pa as of now. Tapos ano kayo, parang teams or direct ka sa kanya na ikaw lang ang VA niya? Paano pala yung setup? Bali, direct po ako as a VA po niya. So, bali, dalawa lang po talaga kami until now po. Just looking forward naman po na mag-expand pa yung business niya. Nice! And Yes ilang po. years ulit na kayo nung client mo nag-work together? Nag-start po ako sa kanya last January year. lang po. This year. This January! Yes po, this January. Oh, and how many hours ka nag-work sa kanya? 8 hours po. So, from 7 to 4 p.m. po. Yay! Ganda naman Yes, ang kwento ni Carissa. From dati, nagko-commute lang sa Ortigas, Yes po. hanggang sa nawala ng trabaho, nag-shutdown yung company, and na-support pa ikaw ng sister mo until, diba, hanggang naging ang totally full-fledged Amazon VA ka. What do you do exactly pala sa client mo, if you can share? Okay. First hour po is more on admin tasks. And then, if natapos ko na po yung admin task, parang easy lang naman din po yung admin task since spreadsheet and then Amazon Seller Central. And then, after po nun is product sourcing po, which is, ano po kasi siya, online arbitrage business model po kasi siya. My God. So, mahaba-hambang patience yan. Yes po. Bali, luckily din po, tinry ko po yung upskill dun sa ating module. Then, nakita ko nga po yung online arbitrage po ni Coach Charlie. So, parang mas madali yung mga explanation niya. So, tumuloy ka dun sa module na yon. Yes po, mas inuna ko po yung online arbitrage. For those of the viewers right now na nanonood, can you briefly explain to us ano yung online arbitrage para may idea sila? Iba po siya sa private label since private label is nakafocus ka po sa paggawa mo ng sariling product. So, yun po is, bibilin mo siya ng mababang presyo. Hahanap ka po ng listing sa Amazon ng may mas mataas na offer na price. Doon po kasi siya kikita. Patience lang po talaga yung kailangan since madami pong kakompetition when it comes to OA po. Online arbitrage. Kipa, yan. And Yes po, shout out. Kipa. Yan nga yung una kong naging niche before nung yung bago Yes, Amazon PE pa lang ako. Sabi ko, gusto ko dati PPC, ganyan. Kaso, Apo. masyadong advanced yun. Tapos online arbitrage yung
napunta sa akin. Pero at least pag online arbitrage, hindi lang Amazon yung na-explore mo, pati other Yes, po. platforms kung nagbebenta pa si client doon. What a very inspiring story, Carissa. Na-enjoy mo ba Yes, yung po. work mo? At nagkaka-time ka ba sa anak mo? To be honest po, yes. Since pareho po kami, kung papasok po siya sa school, pagka-out ko po, out na din niya. So, family time na po for the rest of the evening na po. And then, kung may gawain po sa bahay habang nag-work ako, may nakita ako alisin or something na pwedeng gawin. So, nasisingit-singit ko pa siya. Diskartihan lang kung paano mo pagsasabayin talaga. Tama, parang time management din, no? Yes po. Ano naman yung mga bagay na nagagawa mo now, the Amazon VA ka, versus nung bumabiyahe ka pa sa Ortigas, so nagko-corporate ka, may mga bago ka bang activities, mga me time na nagagawa? Siguro po kapag halimbawa po may travel po yung family. Since before, magagaling pa ako ng Ortigas. So, kailangan kong magmadali pa uwi para yung konting time is maibigay ko na dun sa family ko. So, ngayon as a Amazon VA na, kung magta-travel, dalhin mo na lang yung unit mo. Sige na, diretso na. Yun yung mga na-add sa mga routine namin as a family talaga. Kung gagala ka, you can bring your equipment and then sige, mahabang nagwo-work ka. So, at least nandun ka sa lugar na kasama mo na rin yung family mo. Unlike before, na talagang hassle, kailangan mo magmadali sa pag-uwi. And sobrang tagal, minsan matatraffic ka pa, then minsan punuan pa sa terminal ng bus. So, you need to wait for the line pa, yung mga ganon. So, ngayon, nakapag-save ka na ng time, energy, and then at the same time po, kasama na yung family talaga. Tama, no? Yung hahaba ka pa sa terminal, tapos Yes po. sabihin ng pamilya mo na Yes po. Especially na nga kapag nahirapan. holidays. Yes po. Ang ganda no, nung story na ngayon is nakakapagbakasyon ka na, magsabi lang, tapos dadalhin mo lang yung laptop. Oho. As long as may good wifi sa pupuntahan mo na yon. Yes po. Kapag wala, dun lang ako magli-leave. Mahirap na unsure ka dun sa lugar na pupuntahan mo. Baka minsan kasi bundok or, di ba po, dagat. Minsan walang signal. Pag po unsure po ako, dun lang ako magli-leave. Pero kapag sure naman ako dun sa pupuntahan, diretso pa din po yung work kasi sayang yung isang araw. Bawat oras natin and araw Opo. bayad. So, may hinayang tayo pag nagpa-leave kasi no Opo. pay yun. With pay po yun sa akin. With pay? Oh my God! Paano yung terms yun ni client? I have 6 paid leaves po. Yung mga Christmas, yung mga talagang holidays po dito sa Philippines. 6 lang po yun. Talagang may pinili lang siya na 6 na holiday na paid leave po siya. And then at the same time po, every month I credit 1 PTO po. So kung wala po akong magiging leave within the month, may ipon ko siya. And if ever na hindi ko siya magalaw, at the end of the year po, pwedeng i-convert to cash. And then I have 13 month din po. Ayan guys, narinig niyo yung mga kwento ni Carissa. So, meron kang 6 paid leaves, meron kang 13-month pay, tapos ano Yes pa ba? po. 1 credit leave per month. Parang ano na rin, no? Very corporate yung setup. Pero yung benefits, Yes po. ikaw na ba yun or shoulder ni client? Wala po akong benefits kay client sa akin. Shoulder ko po if ever na yung sa SSR, PhilHealth, mga ganong bagay po sa akin na. Yes. Sa atin na lahat yun as Yes po. freelancers. But for some, meron na. Usually sa mga agencies, may Yes mga ganyan sila. Yung mga ganyang bagay. You can always ask our community. Lalo na nagkakaroon din ng mga taxation kinemerot webinars din. May webinar na ganun sa modules natin. So, we really Apo. make sure that our VAs are literate when it comes to paying taxes. So, thank you so much, Carissa, for sharing Thank you po, Miss Nia. your stories, no? Pag compare mo yung sweldo mo now kay client as an online arbitrage VA versus sa dati mong work, gano'n na siya kalayo ang difference? Is it Actually, mas mababa po itong sa online arbitrage ko dito kay client dun sa before ko pong sahod as supervisor dito sa Pinas. Pero since work from home, kumbaga salary, second in mind. Priority ko po kasi that time is to have a job. So, yung salary, saka na. I'm very fortunate po to have this client since nagbibigay po siya ng bonus. Oh,
Nakakatuwa. Uy, Yes at least po. thank you for being transparent, no? Kasi Yes not po. all dito sa stories natin, not always parang 6 digit a month, niyan, Yes. 2 times, 4 times your salary compared dati. But you were very transparent for us na ito yung kinikita mo at for sure yaan tutubo pa yan in the following days. Nagsabi naman po siya na if ever, tataas-taas din naman po siya. So, naging honest din po ako when it comes po sa paghahanap din ng part-time. Po, last time, naghanap po ako ng part-time, pero sinabi ko po sa kanya na hindi naman related din po sa Amazon. Pero, inilet go ko po yun since parang hindi worth it nung time ko po yung kikitain since commission-based po siya. And then sabi ni client is, kay if ever na ganyan lang din na time-consuming, parang hindi worth it sa'yo. Pero wag ka mag-alala, if kikita pa tayo, sabi niya, kahit hindi ka na maghanap ng part-time. Oo, tsaka Fortunate to have him po. mabait yung client mo. That's all that matters. And that I can Opo. see the story mo, bina-value pa niya. Yes po. Really po talaga. Ayan. So, kung meron kang ma-advise sa mga viewers natin right now, especially sa mga mommies out there, mga nagko-corporate pa at plano mag-work from home, what's your ultimate message for them? Wala naman pong masama kung itatry. If ever po na magkaka-chance kayo, itry nyo since masarap din po kasing maghanap ng client or ma-interview, parang yun ay magiging practice mo. At the same time po, baka sakali na makahanap ka talaga ng magiging precious client mo na talaga or yun talaga yung magiging way mo. Kasi at first po, wala naman po talaga akong alam sa pag-BBA. So, na-tsempohan ko lang po, I'm very lucky to have my client po na ibibigay na po niya yung aming mga needs. And then at the same time po, keep on praying. Since ako po is talaga yung buong simbang gabi, tinapos ko po yan para lang dito. Ang tiyaga mo! Yung madaling araw? Gabi po dito sa amin. So, Gabi. tinapos ko po yun. First time ko po makatapos ng simbang gabi. Ayun naman po, nagbunga naman po ang aking pagdarasal. Siyempre po, parang napakagandang pasok din po kasi nung naging taon ko. Kung hindi din naman po sa akin, bakit hindi din po itry ng iba? Basta keep on trying, keep on praying. One time, magugulat ka na lang, may magme-message sa'yo na, congratulations, you're hired. Uy, ang galing mo nagsimbang gabi. Sabi ko ng mga mommies, titas, pag na-complete daw, mag-wish. Yes po. Naganap yung wish mo. Yes po. Thank you so much, Carissa, for gracing us with your presence. You're so pretty. Kanina, guys, nung hindi pa ako nag-record, I was so obsessed sa teeth ni Carissa. Kasi so pantay. Natural daw yan. Yes po. Natural po talaga ever since. Keep on smiling and Yes po. Thank keep on you. subscribing, Carissa. Oh, and last question. Are you a proud ASVA member? Yes, definitely yes. Yay! Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.